Nagulat siya ni Hayek Muzang nang marinig niya ang maalab na dalamhati ni Tiho. Si Teheo, ang mahinang bata ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw ng alyansa ng Merim na pinapatawag si Haya at ang kanyang pagkabalisa ay ramdam. Habang si Terry, sa pinagmulan ng nakababahalang balitang ito, finaalam si Teho kay Hayek na siya ay pupunta sa digmaan at ang pag-iisip ng katotohanan sa battle ay mabigat sa isip ng bata at bilang tugon sa mga alalahanin ni Taho, hindi maiwasang mapansin ang mataas na pag-iisip na matured na bata. Kitang-kita sa kanyang mga tingin ang kanyang pagkagulat, ngunit hindi niya ito hinayaang magpakita ng matagal na may magaan na tono. Inaalaw ng labis ni Hayek Muzang si Teho, marahang ginulo ang buhok ng bata. Tiniyak niya kay Teho na hindi na kailangan. Sa kanyang pagsisiguro ay hindi bibigyan ng anumang kritikal na tungkulin ang bata. Malamang nagagawin nila siyang isang simpleng gatekeeper, kung mayroon man, makikita na si Taho ay nababalisa pa rin, habang si Hayek Muzang ay nag-aalok ng isang sumpaan mula sa kanyang hinliliit na daliri. Nangako siyang babalik ng walang pinsala at bilang kapalit, si Taho ay dapat maging matapang at maghintay para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Napangiti ang mukha ni Teho habang sabik na sumang-ayon, pinagdugtong ang kanyang pinky finger at itinaas ni Hayek para selyuhan ang kanilang pangako. Sa paglipas ng panahon, si Hayek Muzang ay nahaharap sa gitna ng isang matinding labanan sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya maiwasang maalala si Taihao at ang pangakong ginawa nila. Lalo itong naging maliwanag na malayo sa kinahinatnan, ang pagbabalik nito ay hindi pa ganap na garantisado. Dahil ang lupa ay puno ng walang buhay na mga katawan at sa di kalayuan ay nakatayo ang kanyang mabigat na kalaban, na napapalibutan ng nakakatakot na halo ng enerhiya. Ang pinuno ng Demon Union Tyrant Blood Palm Emperor, ay nagkwento ng isang insidente mula sa mga 30 taon na ang nakalilipas nang siya ay nagtakdang puksain ang Southern Show. Habang sinasabi niya ito, wala siyang iniwan kahit isang bubong na nakatayo, pinawi ang lahat na parang hindi mahirap paniwalaan. Ito ay sa panahon ng walang awa na kampanya sa paggamit ng mga bagay na nasa kamay na niya. Ngayon sa kanyang kamay, hindi niya moari kung paano nakayanan ng hindi mapagkunwari na ang kahoy na kahon na ito. Ang naging dahilan ng buong puwersa ng kanyang mapangwasak na madugong pag-atake ng walang gasgas ng pagkasira at hindi masisirang bagay na ito ay sumikat sa kanyang kuryosidad. Ang emperador ay nagdagdag ng isa pang layer sa kanyang entry, na nagpapahayag ng kanyang sorpresa kay Hayek Muzang. Hindi kakayahan upang humanga sa kanya muli sa loob ng mahabang panahon. At si Hayek na nag-iisip sa gitna ng isang matinding pakikibaka ay nakikipagbuno sa isang antas ng pang-aapi ng Qi, na nagtutulak sa kanyang mga limitasyon. Iniunat ng emperador ang kanyang kamay sa isang kuko na parang paggalaw, na nagpapadala ng mga spike ng enerhiya na dumadaloy patungo kay Hayek Muzang. At halos hindi makapaniwala na ang gayong telekinetic na kapangyarihan ay maaaring gamitin mula sa ganoong kalayuan na may pagpapakita ng kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ang emperador ay nagtaas ng pag-iisip sa hangin at namamangha sa katotohanan na sa kabila ng kanyang sariling pag-aari ng kaalaman, ibang-iba sa pinakamataas echelons ng martial skills, maswerteng nakaligtas si Hayek Muzang sa walang humpay na pag-atake ng emperador. Napagtanto niya na si Hayek Muzang ay nakahanap ng panandaliang puwang sa kanyang pag-atake. Isang gawa na tila halos hindi kapanipaniwala. Nagpa siya ang emperador na hindi niya matitiis ang gayong pambihirang talento, magsasayang at nangako na gagawing maikli at matamis ang kanyang alok. Gusto niyang sumama sa kanya si Hayek Muzang. Dahilan para magmumuni-muni panandali, tumitig sa emperador na may matinding takot na humihingi ng isang paliwanag. Bago niya matapos ang kanyang tanong, nagdikit ang mga daliri ng emperador at ang enerhiyang nagbubuklod kay Hayek Muzang ay tumitindi, na walang awang pinipisil siya. Napuno ng matinding hiyaw mula kay Hayek Muzang ang hangin, habang ang mga likid ng enerhiya ay patuloy na kumukulong sa paligid niya. Ang emperor ay nagbigay ng ultimatum na nagbabala kay Hayek na nagmumuni-muni na gumawa ng matalinong pagpili, na nangangako ng mga gantimpala kung siya ay sasali, ngunit tiyak na pagkasira kung siya ay tumanggi, na ipinatawag ang bawat puwersa ng kanyang lakas, habang si Hayek Muzang ay namamahala na banggitin ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nilinaw niya na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang kanyang amo at hahayaan ang emperador na wakasan ang kanyang buhay. Ang emperador ay tumugon ng isang nakakatakot na ngiti at nagbuhos ng mas maraming lakas sa pag-iisip ng pagpapagaling na naging dahilan ng nagngangalit ng kanyang mga ngipin na determinadong tiisin ang sakit. Ang emperador pagkatapos ay walang humpay,
pinakawalan ang kanyang pagkakahawak at pinahintulutan ang Hayek na bumagsak sa lupa. Ang emperador ay tumitingin sa kanyang kamay at kinikilala hindi lamang ang mataas na pag-iisip at martial talented, ngunit ang kanyang walang humpay na espiritual na espiritu. Gayunpaman, ang pagkilalang ito ay hindi nangangahulugan na si Hayek Musang ay maaaring payagang mamuhay ng walang laman. Ang emperador ay gumagalaw ng may biglaang bilis, naghahatid ng isang nakamamatay na suntok kay Hayek. Nanlaki ang mga mata ni Musang at hindi makapaniwala nang tumilapon siya sa lupa. Mahigpit na hinawakan ang bagay, malamig na sinabi ng emperador ang kanyang sama ng loob sa pagtanggi ni Hayek Musang, na nagmumuni-muni, sumisilip at umuungol, ang kanyang mga hininga ay lumalago ng mababaw nang mapagtanto niyang naabot na niya ang kanyang wakas sa isang kaawa-awang paraan. Naalala niya si Tai Hao, bago dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata at nilamon siya ng dilim. Habang si Hayek na nagmumuni-muni, natagpuan ang kanyang sarili na nakahandusay sa isang malawak na puting espasyo, na nakabitin sa kalagitnaan ng hangin. Nakapikit ang kanyang mga mata. Biglang bumukas ang kanyang mga mata na puno ng magkahalong kalituhan at pag-aalala. Sa pag-iyak, napaupo siya bigla, naghahabol ng hininga. Tumingin siya sa paligid, sa lahat, sumasaklaw sa puting kalawakan, lubos na naguguluhan sa kanyang paligid. Sa pagkamangha, ni Hayek na pag-iisip ay sumasakop sa kanyang sariling katawan, na natuklasan na ito ay ganap na gumaling. Habang siya ay namamangha sa mahimalang pagbabagong ito, isang walang katawan na boses ang pumupuno sa hangin, at isang maningning na ningning ang nagmumula sa kanyang likuran. Dahan-dahan, lumingon siya upang pagmasdan ang kumikinang na figura sa loob ng liwanag, ngunit ang boses ng figura ay umaalingaw-ngaw sa espasyo. Tinitiyak ni Hayek na nag-iisip na siya ay napili upang makatanggap ng isang pagpapala at ang figura ay nagnanais na ibigay sa kanya ang lahat. Ang isang hindi mapakali na Hayek na pag-iisip, ay hindi maiwasang magtanong sa figura kung sino siya. Samantala, ang bagay na may bahid ng dugo na nakahawak pa rin sa kamay ng emperador ay nagsimulang maglabas ng maningning na liwanag mula sa mismong mga betik na minarkahan ng dugo. Tinitigan ng emperador ang biglaang pagbabagong ito, ang kanyang ekspresyon, isa sa lubos na pagkalito. Ang kahoy na kahon ay tumataas sa hangin sa sarili nitong pagsang-ayon, ang ningning nito ay tumitindi sa harapan ni Hayek Musang. Nagsisimula ng umakyat ang kahon papunta sa katawan ni Hayek, na nababalot ng nakabibighani na mga gintong pag-ikot. Hinawakan ng emperador ang mahiwagang kahon, sinusubukang pigilan ang magnetic pole nito patungo kay Hayek. Ang kahon ay tila layunin na maabot ang maliwanag, kumikinang na lugarpad-aikit sa dibdib ni Hayek. Nanginginig ang kamay ng emperador, habang mas pinipilit niya itong pigilan. Ang kanyang desperasyon na lumalaki sa isang pangwakas na desperadong hakbang ng emperador ay nagpasya na pawiin. Nakakatuwa siya, at inakusahan niya akong nag-iisip. Ibinahagi niya ang kanyang enerhiya sa isang kamay at inihagis ito patungo kay Hayek Musang, nagpakawalan ng isang malakas na pagsabog. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, ni ang kahon o si Musang ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Ang emperador ay nakatitig at hindi makapaniwala. Habang ang ginintoang kinang ay patuloy na tumitindi at lumalawak, sa kalaunan ay nilalamon siya. Sumisigaw siya na parang nasusunog sa apoy. Ang nagniningning na liwanag ay lumalaki sa isang napakalaking masa ng paputok. Pagkatapos, isang maitim na ulap ng itim na usok ang tumataas sa kalagayan ng mga ebanghelista. Ang dakilang matuwid na evil war ay isang matinding labanan na tumitindi sa bawat pagdaan ng taon, na nagreresulta sa pag-akyat ng mga bangkay at isang ilog ng dugo. Gayunpaman, isang biglaan at hindi inaasahang pangyayari ang yumenig sa pinakapundasyon ng brutal na labanang ito, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa ilalim ng langit at sa lupa. Ang pinuno ng Demon Union Tyrant Blood Palm Emperor ay pinaslang. Ang pag-aalinlangan at pagdududa ay kumalat na parang apoy sa buong bulungan, ngunit ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao ay nanatiling nababalot ng misteryo, kasama ang Demon Union sa kaguluhan. Ang Marine Alliance kalaunan ay nagdeklara ng pagtatapos sa digmaan. Sa kasalukuyan, 2 taon pagkatapos ng pagtatapos ng mga digmaan, mayroong bansang Yangzhou na matatagpuan sa lalawigan ng Gansu. Dito nakatayo ang Dragon Tiger Martial Academy, na kilala sa lugar, si Jung Taho, ngayon ay isang binata na, hawak ang posisyon ng Dragon Tiger Martial Academies, ika-5 disipulo, at pangalawang anak ng pinuno ng akademya na si Jung Jiwan. Nakita niya ang kanyang sarili na pinigilan ng isang grupo ng mga lalaki, si Dong Jiamayang, ang kapitan ng Half-Ghost Faction Enforcer Group,
ay lumuhad sa harap ni Kang Wan Ian, ang pangalawang disipulo ng Academy, at nagtatanong tungkol sa isang utang na hindi nakuha ni Kang. Si Kai Wan Ian na may pisikal na marka ng kamakailang pambubugbog ay nagsasabi na humiram lang sila ng 5 gintong inggit at naibalik na nila ang hindi bababa sa 20. Sumagot si Don Jiamian na ang karagdagang halaga ay kumakatawan sa interes at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbabayad nito sa oras upang maiwasan ang karagdagang mga kahihinatnan. Nakakuyom ang ngipin ni Kai Wan Jian sa magkahalong galit at pagkadismaya. Naubos na ng mga individual na ito ang kanilang mga pondo sa pagpapatakbo, ngunit humihingi sila ng higit pa. Ang mismong pagkilos ng paghiram ng pera mula sa kanila ang nagpasimula ng hanay ng mga kaganapang ito, ngunit maaaring iwanan ni Kang at ng kanyang mga kasama ang kanilang Panginoon, na ang kalagayan ay kritikal na may mabigat na puso. Nakikiusap siya kay Don ng palugit ng 1 linggo pa, halata iyon sa kanyang kahihiyan pagbibiro ni Dong, pinag-iisipan ang kahilingan, isang makinis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na dalhin si Taho at ihiga siya sa lupa. Si Taho ay sumisigaw sa pakikibaka, habang si Kang Wani ay sumisigaw bilang protesta. Gayunpaman, sinalubong si Kang ng isang malakas na suntok sa mukha. Bumaba ang tingin ni Don kay Kang, na nanginginig at nakahawak sa mukha niyang bagbog. Pagkatapos ay lumingon siya upang matiyak na si Taho ay pinilit sa lupa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, pumayag si Dong sa dagdag na 1 linggo, ngunit may hinihinging kapalit. Malamig niyang idineklara na hahawakan niya ang isa sa mga braso ni Taho at babalilian. Natigilan si Kang at nakiusap kay Don na maghintay, nangako na babayaran niya ang utang bago maghating gabi. Sinipa lang ni Dong si Kang sa tabi at napaluhod si Kang, nanginginig at umuubo. Desperado siyang nakiusap kay Dong na iligtas si Taho at sa halip ay kunin ang kanyang sariling braso, ngunit nananatiling determinado si Dong, na binibigyang diin na kailangang maghanap ng paraan si Kang para kumita ng pera. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang mga tauhan, pinipigilan ang isa sa kanila na may hawak kay Taho. Ang isa sa kanila ay may hawak na espada at inutusan silang gumawa ng hiwa sa isang mabilis na paggalaw. Habang itinataas ng lalaking may espada ang talem, ay nakatutok sa nakahigang si Taho na walang magawa, at ang ekspresyon ni Kang ay napalitan ng matinding takot. Ang espada ay nagsimula sa pagbaba nito at ang mga mata ni Taho ay lumuluha. Habang si Kan ay sumisigaw sa desperadong protesta. Sa kanyang sandali ng kawalan ng magawa, ang mga iniisip ni Taho ay napunta sa kanyang nakatatandang kapatid, taimtim na nagnanais na siya ay buhay pa. At si Kang, sa kabilang banda, ay nakapikit, hindi makayanin ang mata ng talem na papalapit sa braso ni Taho. Nang ang espada ay malapit ng gumawa ng kakilakilabot na paglapat nito, isang talem ang dumaan sa hangin, tumama sa espada at pinalipad ito. Mula sa kamay ng lalaki. Lumingon ang lahat upang makita ang isang bagong dating na naglalakad patungo sa kanila na nagtataka kung paano matatanong ang kanyang pagkakakilanlan sa maliit na Yangzhou County na ito. Si Kang, gayunpaman, ay kinikilala ang boses at tumitig sa hindi makapaniwala sa paniniwalang ito. Inalis ni Hayek Musang ang kanyang sombrero, inilantad ang kanyang mukha, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang nakatatandang kapatid ng 2 lalaki, si Taho at Kang ay parehong napabulalas sa tuwa at kaluwagan, ang kanilang mga ekspresyon, isang lubos na kagalakan. Samantala, bumaling si Dong sa isa sa kanyang mga tauhan at nagtanong kung narinig nila ang tungkol sa ganoong tao. Ipinaalam ng lalaki kay Dong na mayroong isang figura na tumugma sa paglalarawan 7 taon na ang nakararaan sa panahon ng dakilang digmaang matuwid, ang pinakamatandang alagad na di umano'y namatay. Habang nakikipaglaban sa alyansang Miriam, gayunpaman, lumalabas na nakaligtas siya. Habang pinapanood si Don, si Hayek na nagmumuni-muni na lumapit sa huli ay nawala sa harap ng kanyang mga mata na naging sanhi ng matinding alarma ng mga lalaki at ng kanyang mga tauhan at ngumingiti kay Hayek sa pag-iisip ay nakarating para kay Taho at nag-alok ng kanyang paghingi ng tawad. Nainiwan si Dong at ang kanyang mga tauhan na natakot sa kung saan siya ay lumipat sa likuran nila nang walang kahirap-hirap. Umikot si Dong at nakita niya si Musang na sinusuri si Taho. Sa kabila ng kanyang pagkabalisa, sinisikap ni Don na kumbinsihin ang kanyang sarili na kahit na si Hayek Musang ay nauugnay sa alyansa ng Miriam, isa lang siyang alagad ng isang rural na martial academy. Gayunpaman, si Hayek Musang sa kanyang pagmumuni-muni, pagtitig, pagtatanong sa katapangan ni Dong na saktan ang kanilang mga pinakabatang miyembro, matapos magdulot ng kaguluhan sa loob ng Sacred Martial Academy, kaya't si Hayek Musang ay nasusunog sa panlalamig,
Walang humpay na galit. Habang siya ay kumaluskos ng malakas na lakas, binalaan niya ang mga lalaki na sila ay nanalo. Ngunit huwag umalis sa lugar na ito, buo ang presyon ng kanyang layuning pagpatay at bumaba sa kanila. Ang mga butil ng pawis sa noo ni Dong at sumigaw, inutusan ni Dong ang kanyang mga tauhan na sumugod kay Muzang. Ang mga lalaking nautusan, ang mga armas ay nakataas kay Hayek, sa hiyawan ng pagsalakay sa kanilang mga labi na nakatago sa likod. Gayunpaman, ay pinapanood silang lumalapit ng may kalmado at maayos na pag-uugali, kaya napasigaw sina Kang at Taeho sa pag-iingat habang nagsasalpukan ang mga talem, ang mga lalaki ay naiwan sa nakatulala sa katahimikan. Nang mapagtanto nilang gumagalaw na si Hayek Musang, masyadong na-shock para makapag-react. Nabigo silang makita ang mga tiyak na welga na nagpapadala sa kanila mula sa mga biglaang suntok sa kanilang mga mukha. Si Don, na nanonood sa gulat at takot, ay sumisigaw at hindi makapaniwala. Parehong namangha sina Taeho at Kang, maaari lamang manood ng may pagkamangha kay Hayek Musang. Kapansin-pansin na kasanayan ang bumungad sa kanila. Ang mga talunang lalaki ay nakahandusay sa lupa, habang si Hayek na nakatayo ilang talampakan ang layo. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa matinding-tindi ng madaling araw na natatakot sa engkwentro. Nanginginig ng hindi mapigilan habang papalapit sa kanya si Hayek, walang magawa at hindi makagalaw.